bawal munang mag-tweet o maglagay ng anumang pahayag sa mga tinatawag na mga social networking sites sa internet ang mga tauhan ng Communications Group ng Malacanang. Yan ay matapos mag-post ng kontrobersyal na tweet ang tagasulat po ng mga talumpati ni Pangulong Aquino na si May Mislang kaugnay sa bansang Vietnam. Nakatutok si Lea Alvis. Dahil sa serye ng mapanlait na Twitter messages ni Communications Assistant Secretary May Mislang tungkol sa Vietnam, ipinagbawal na muna ang pagtitweet o pagpopost ng comments sa social networking sites sa mga empleyado ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office. Ayon kay Secretary Ricky Carandang, ito ay habang bumubuo pa sila ng guidelines sa paggamit sa mga social networking site. But to everyone else, will you be giving instructions on how? I already have. Kasi no one will have a Twitter account. No, hindi naman. But obviously we need to be more careful about these things. Maraming aktibo sa Twitter sa mga opisyal ng Communications Group ng Malacanang, kabilang na si Carandang. Nang mag-tweet si Mislang na hindi masarap ang wine na inihain sa state dinner sa Vietnam, sumagot si Carandang at tinanong kung alin ang tinutukoy niya, yung red wine o yung white. Pero nilinaw ni Carandang na walang mali siya ang kanyang sagot kay Mislang. Nagtataka lang daw siya kung anong wine ang tinutukoy ni Mislang dahil ayos lang naman daw sa kanya ang lasa ng wine na isinilbi sa state banquet. Pero si Mislang, target ngayon sa iba't ibang blog at social networking sites ng mga nagalit sa kanyang ginawa. Marami na rin ang nananawagan ng resignation niya. Ang kilalang Pinoy supporter na si Juana Change nga, sinabing dapat sibakin na si Mislang ni Pangulong Aquino. Paksa rin siya ng ilang blog sites tulad ng sa veteranong mamamahayag na si Ellen Tordesillas. Sa lahat ng ito, ang sagot ng Malacanang, alam mo, hindi kasi natin mapipigilan kung gusto nilang i-express yung opinion nila at hindi po namin sila pipigilan. Kami lang po, nagawa na po ni ASEC Mislang what is required of her. Nag-apologize na raw si Mislang at pinagsabihan na rin daw siya ni Secretary Ricky Carandang. Kasi po, wala na pong pwede pang mangyari dahil na-recognize na po niya yung mistake niya, humingi na po siya ng paumanhin na she has been reprimanded already and the President has said his piece. Si ASEC Mislang deserves a second chance. Sinubukan naming makapanayam si Mislang pero di niya sinasagot ang aming mga tawag. Pero humingi na siya ng paumanhin sa mga nagalit sa kanyang mga sinabi. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang dalawa pang suspect sa pagsabog noong bar exam. Mga miyembro rin daw sila ng Apo Fraternity. Nakatutok si Teresa Andrada. Base sa impormasyon, kabrad ng primary suspect na si Anthony Nepomuceno ang dalawang suspect sa Alpha Phi Omega o Apo Fraternity. Nanawagan na si Justice Secretary Laila De Lima sa liderato ng Apo na makipagtulungan sa NBI. They have a commitment that they will cooperate, and that I think the statement was, I just do not know who made that statement, that kung identify nyo na yung dalawa pa at Apo rin sila, then isusurrender din namin sila. Noong isang linggo, inilabas na ng NBI ang artist sketch ng isa sa mga suspect. Anumang araw mula ngayon, nakatakdang makipag-usap ang mga taga-NBI sa liderato ng Apo para isiwalat ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Noong nakaraang linggo, hiningi ni De Lima ang tulong ni Vice President Jejomar Binay para mahanap at mapasuko na si Nepomuceno na kabrad ni Binay sa Apo. Nauna nang itinanggi ni Nepomuceno na sangkot siya sa krimen. Ayon pa kay De Lima, conspiracy o accomplice sa krimen ang kasong posibleng kaharapin ng dalawa. Pero pwede rin daw silang kasuhan bilang co-principal accused kung mapapatunayang kasama sila sa pagplano ng pagpapasabog noong September 26. If you have such a scenario, or if you have such a situation where at least 3 members of the same frat are being implicated, so what does it show to you? Pinabibilisan na ni De Lima ang pagsisimula ng preliminary investigation sa reklamong multiple frustrated murder at multiple attempted murder laban kay Nepomuceno. Sa ngayon, hinihintay pa ang pagtalaga ng Prosecutor General ng mga prosecutor na uupo sa panel. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na rin ni De Lima sa NBI at PNP ang koneksyon ng September 26 bar exam blast sa dalawa pang insidente ng pagsabog sa dalawang eskwelahan.
Ang isa ay taong 2008 sa La Consolacion College sa Maynila na ikinasugat ng 22 katao at ang isa ay nitong Marso sa Perpetual Health College sa Parañaque na ikinasugat naman ng 14. Sa dalawang insidenteng ito, pawang granada raw ang ginamit na pampasabog. I want to know if may relasyon yan. Kasi dahil nga walang mga nangyari dun sa mga previous investigation, certain people have become emboldened, the sins of impunity. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Nais ng senior member ng Alpha Phi Omega Fraternity na si Silvestre Bello na pangalanan ni Justice Secretary De Lima ang dalawa pang tinutukoy na suspect sa pagsabog sa bar exams. Kung hindi raw tutukuyin ni De Lima ang dalawa, hindi nila mahahanap kung sino ang mga ito. Balikan po natin yung tumatagas na tubo na pinagdadaanan ng langis diyan po sa may Osmeña Highway, sa may malapit sa West Tower Condominium. Hindi nga o dahil nga na baka matagalan pa ang pagkukumpuni sa tumatagas sa tubo na yan ng petrolyo, diyan po yan sa Luzon, Makati, humahanap na ng paraan ang Department of Energy para hindi maapektuhan ang supply ng krudo at ng iba pang mga produktong petrolyo sa Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mukhang aabuti ng 3 linggo o higit pa bago muling mabuksan ng Batangas-Manila Fuel Pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Sa tulong ng UP National Institute of Geological Sciences, hinahanap pa sa ngayon kung nasaan eksakto ang butas ng pipeline. If you look at common sense and then therefore the rate of work that is being done, mahihirapan ka ng 3 weeks kung tatasisin pa yung overpass. Patuloy ang paghuhukay dito sa panulukan ng Osmeña Highway at Bonifacio Street para matukoy kung saan nga ba ang tagas ng pipe. Pero mahalaga rin raw malaman kung naging sanhi ba ng pagkabutas ang pagtatayo ng flyover na ito. There are 25,000 vehicles that pass, many 40,000 kilo trucks, no? So pwedeng masishake, and the weakest point is in the joint. So that is probably, in my opinion, where the break happened. Habang tinutukoy pa kung aling bahagi ng pipeline ang butas, kumikilos na raw ang Department of Energy at FPIC para gumawa ng tinatawag na bypass pipeline upang maiwasan ang bahaging may tagas. Pero habang hindi pa ito nagagawa, ibang paraan ang ginagamit sa paghahatid ng krudo sa Metro Manila. Ang Pilipinas Shell at Chevron na gumagamit ng naturang pipeline. Truck at barge muna ang ginagamit para sa delivery. Pumayag na ang MMDA na pahabain ng 1 oras ang biyahe ng mga fuel tankers. Gayunpaman, pinangangambahang hindi pa rin sumapat ang supply ng produktong petrolyo sa Metro Manila, lalo na kung matagalan ang pagkukumpuni sa pipeline. Lalo't mahigit 50% ng pangangailangan ng Metro Manila ang dumadaan sa butas na pipeline. Kaya pinag-aaralan ng DOE ang paggamit ng tinatawag na black pipe na mula Batangas hanggang Sucat. Dito dumaraan ang bunker fuel para naman sa mga power plant. Ayon sa DOE, hindi pa magkakaproblema sa supply ngayong linggo. Then we're also looking at the other oil companies who are not dependent, who never use this pipeline, to be able to what we refer to as step up or to increase their ability to bring fuel to Metro Manila. At kahit na may problema ngayon sa pagbiyahe ng petrolyo, di raw ito dahilan para magtaas ng presyo ang mga apektadong kumpanya ng langis. Unless the world oil prices move, I don't expect prices to move. They're not at liberty to raise prices. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nagsalita si Chris Aquino kaugnay sa pagkakalink ng kuya niyang si President Noynoy sa presidential stylist na si Liz Uy. Pagkatapos ng misa para sa parents nila na sina dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park kanina, inamin ni Chris na malapit na kaibigan niya si Liz. Pero kung anuman daw ang tunay na namamagitan sa kanyang kuya Noy at kay Liz ay ayaw niyang pakialaman. Ang mahalaga raw ay masaya ang kanyang kapatid. I'm very close to Liz. She's one of my best friends. And I promised Noy, because he always reminds me, hoy, bunso ka, na wag daw ako makialam. So hindi talaga ako makikialam at hindi ako magsasalita kung maligayang presidente natin at nasa magandang sitwasyon ang kanyang buhay pag-ibig or inspirado siya, lahat tayo magbe-benefit. Naospital si Jeneline Mercado kamakailan dahil sa kanyang sakit sa puso. Pero maayos na raw ang kanyang kondisyon ngayon at nagbabalik trabaho na. Makiksika kay Nelson Canlas.
Kinumusta ng GMA News si Jeneline Mercado sa kanyang taping sa Little Star kanina. Masigla naman ang aktres kontra sa balitang lumabas nung makalawa. Isinugod kasi si Jeneline sa ospital matapos niyang makaranas ng paninikip ng kanyang dibdib habang nagdadabing para sa isang pelikula. Si Jeneline ay may sakit sa puso mula pa ng pagkabata. Yung lips ko parang naninigas na. Tapos yung kamay ko nagnanam, tapos nagko-close. Tapos yung dibdib ko parang may mabigat na nakadagaan. Tapos malamig na malamig yung pakiramdam ko. Tapos hindi na ako makahinga, parang sinasakal na ako. Ganun na yung feeling. Nangyari na rin daw ito noong Agosto, bagay na ikinababahala niya ngayon. Pero mas nag-iingat na raw siya sa pagkain at sa mga maaring makastress sa kanya. Yung cardio ko naman, okay, wala naman siyang nagdaan na naman ako sa lahat ng mga test para sa heart 2 months ago. Meron na talagang problema sa heart. Hindi ko lang alam kung kailan siya talaga uma-attack. Nagpaplano na rin siya ng panahon para makapagpahinga ngayong parating na ang Pasko. Aren't you planning to take a break kasi parating na yung Christmas season para at least mapahinga man lang yung katawan? Yes, meron akong pinablock na vacation na para sa December para makapagpahinga. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. At yan ang Chika Minutes. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lou Andy. Mel, Mike? Salamat, Luan. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 53 araw na lamang, Pasko na, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.